Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa isang pangyayari na ito. Ayan, kung saan ay meron daw po kasing dalawang mag-asawa ang nakatanggap ng isang malaking halaga ng crypto. Ayan, aksidente po nilang natanggap ito. At ang kanilang ginawa ay ginastos daw po nila ito. Kaya, ayan, kinasuhan po sila. Ito yung ating pag-uusapan sa video na ito. Kung yan, ano na nga ba? Medyo may naunang balita na po tungkol dito. Yan, pero pag-uusapan po natin ngayon ay kung ano na nga ba yung nangyayari dito. Kung ano yung kinalabasan ng kanilang pag-uusap sa pagdinig sa korte. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po, mga ka-crypto, couple mistakenly sent $10.5 million by Crypto.com to face October plea hearing. Ayan. Teva Managori Manivel was sentenced to 18 months of community corrections with 6 months of unpaid community work while her husband will face pre-trial in October. Ayan, yan po yung mga kinalabasan po ng kanilang kaso. Yan, sila ay mapaparusahan. Yan, si Teva Managori Manivel ay mapaparusahan po siya ng 18 months of community corrections. At yung hindi na rin siya mababayaran sa community work. Ayan, 6 months po siya na magsisilbi sa community work. Yung kanyang asawa naman ay meron siyang makakaharap na plea trial dito sa buwan ng October. Ayan. Ayan, para sa mga hindi nakakaalam ay ito po yung nangyari sa insidente na ito. The Melbourne couple who accidentally received 2.5 million Australian dollars. Mga $6.7 po yan. Ayan, sa US dollar. Ayan, will be facing a plea trial in October for a theft charge after spending the funds they received by mistake in 2021. Ayan, meron po silang natanggap na fund, digital, mga wala po tayong ideya kung anong klaseng crypto yan. Basta digital asset yan. Natanggap nila noong 2021. At by mistake po na natanggap nila ito. Yan, isang pagkakamali na biglang dumating sa kanilang account. Tapos ang ginawa nila ay ginastos po nila ito. Yan, ginamit po nila ito. Yan, kaya ang kaso sa kanila ay theft. Yan, pagnanakaw. Ngayon, in May 2021, Teva Managori Manivel transferred funds to her partner Jatinder C. Crypto.com account. However, the exchange detected that the bank account did not match the exchange account. Therefore, a refund was issued, but instead of refunding the 100 Australian dollar that the couple tried to put in, the exchange mistakenly sent 10.5 million Australian dollar to Manivel's bank account. Ayan, bank account po pala ito. Ayan, yung nangyari po yung pagkakamali na ito, yan, sa pag-transfer ng funds sa mga exchanges. Ayan, kaya may nagkaroon dito ng pagkakamali at yung Crypto.com ay nasend po nila ang maling amount. Yan, nasend po nila ang isang maling amount sa bangko ni Manivel. Yan, 10.5 million Australian dollars po. Kaya hindi na po dapat nila ito ginastos. Yan, binalik na lamang siguro nila or yan. The mistake was not discovered until December 2021. Ayan, medyo matagal po pala nila bago nila na-discover yung pagkakamali na ito. Kaya siguro ang akala ng mag-asawa ay baka hindi nakalusot sila or baka hindi na talaga yan na nga. Kaya ginastos nila ito when the exchange conducted its annual audit. After the exchange filed a lawsuit in the Victoria Supreme Court, the judge ruled that the funds should be returned to the crypto trading platform. Ayan, syempre naman, talagang ibabalik yung funds na yan sa crypto trading platform kasi sobrang laking halaga po niyan.
Yan, sana binigyan lamang siguro kung pag binalik ito yung $10.5 million ay baka bibigyan pa sila ng reward. Yan, sana ay ganyan. However, the couple had allegedly already gone on a spending spree before the mistake was discovered. Yan. Grabe naman po yan. Nag-spending spree sila nung natanggap nila yung pera. Yan. The couple had reportedly bought 4 houses. Yan. Vehicles and other items. Yan. Ginamit po nila para meron silang na ginamit po nila ito na pambili ng mga bahay. Ayan, houses po yan. Hindi lamang po isang bahay yan. Houses yan. Vehicles. Ayan. Maraming sasakyan. At saka kung ano-ano pang mga bagay. Ayan. As well as sending around 4 million Australian dollar to a Malaysian bank account. Ayan. Linagay po nila yung 4 million sa kanilang Malaysian bank account. Hindi na po nila pwedeng habulin ito. Kasi outside po na ito. Outside the country po siguro ito na bangko. Ayan, one of the houses is a 5-bedroom property in Craigieburn worth 1.35 million Australian dollars, which was ordered by the court to be sold and the funds returned. Ayan. Kailangan po nilang ibenta yan para ibalik. In October 2022, the couple argued in a court that they thought they had won a prize from the crypto exchange. C claimed that he had previously received a notification from the company regarding a competition. However, Crypto.com compliance officer Ms. Chi Chan Force denied that such a competition existed. Force noted that the exchange did not send such notifications to its users. Ayan, yung pag-aakala daw po ng mag-asawa ay nanalo sila ng competition na isinagawa ng crypto exchange. Ayan. Kaya yung pag-aakala nila, yung natanggap nilang pera ay yan yung kanilang reward. Yan or kanilang napanalunan sa kompetisyon. Yan. Pero sinabi naman po ng Crypto.com na wala po silang inilalabas na ganyang klase or uri ng kompetisyon. Kaya, ayan, hindi na rin daw sila nag-send ng mga notification sa kanilang mga users. Moneyball, who was charged with theft, has recently pleaded guilty to recklessly dealing with the proceeds of crime in September 2023. She was sentenced to an 18-month community corrections order, which includes 6 months of intensive compliance and unpaid community work after she had already spent 209 days in custody. Meanwhile, she is set to face plea trial on October 23. Ayan. Yan po yung kanilang mga charges. Ayan, siguro ay baka madadagdagan pa yan. Kaya, ayan, siguro maibabalik nila yung 4. Siguro, kung maibebenta po nila yung mga, 1.35 million na Australian dollars. Yan, mula po yan sa mga houses na kanilang nabili. Siguro sabihin na rin natin na mga 2 million na Australian dollars kung ibebenta na rin nila yung kanilang mga sasakyan at saka yung mga other items. Ayan, sabihin natin mga 2 million dollars na yan. Ayan. At saka meron pa silang 4 million na inilagay daw sa Malaysian bank account. Kaya parang 4 plus 2 million. 4 million plus 2 million, mga 6 million. Yan, kulang pa sila ng 4 million dollars, around 4 million dollars. Ayan. Tsaka may 0.5 pa pala, 10.5 yan. Yung total na kanilang, yung na-accidenting napunta sa kanilang account. Kaya, ayan, paano kaya nila babayaran yan? At ayan ang tungkol dito. Ano naman ang gagawin mo kung pag na-send yung ganito? Siguro kung pag digital currency, yan, crypto, yan, in the form of crypto na natanggap mo sa iyong wallet, ay siguro ay mahirap matrace kung sino yan, kung ganyan po. Pero dito po kasi ay bank to bank po kasi ito, sa bangko po kasi yung naganap yung pagkakamali na ito. Yan, mali po yung kanilang na-send, kaya madali po nilang na-trace kung sino yung tumanggap sa funds. Yan. Pero kung pag sa crypto ito at na-send mo ito sa maling cryptocurrency na wallet address, ay wala na po. Hindi mo pa masasabi kung kanino or sinong tao yung nagmamay-ari nito. Ayan. Kaya nung unang pag-aakala ko po ay isang crypto, kasi kung pag crypto ito ay wala na talagang pag-asa na mabawi pa yan. Pero yun pala ay sa banking. Yan, banking system, financial banking
ito po ay sa bangko. Ayan. Ayan ang tungkol sa balitang ito. Kaya kung nakaranas po tayo ng ganito ay mas maigi siguro na yan, ibalik, wag po nating gastusin, wag po nating gayahin yung kanilang ginawa. Yan, ibalik po natin. Yan, kung kasi makakasuhan po tayo rito ng pagnanakaw. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.